Yan po, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa umagang ito upang papurihan natin ang ating Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ngayon po, dumako po tayo sa ating opening prayer po. Lord, Panginoon Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo, Panginoon, kaming ginising at pinagkalooban niyo po kami ng lakas upang magsamba at magpuri sa iyo, Panginoon Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa napakabiyayang umagang ito na pinagkaloob mo sa amin na wala po kaming naramdaman ng anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Sapagkat, Lord, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, Lord. Salamat po at sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aming itinataas, Ikaw ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan. Lord, ang gawain namin sa umagang ito, nilalapit namin sa iyo, Lord. Patuloy mo itong bigyan ng masigla, Panginoon, na pag-aawitan sa iyo, Lord, at pagpupuri sa iyo, Panginoon, Lord. I pray, Panginoon, ang mga praise and worship, ang tech, Panginoon, Lord, Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng karunungan. Lord, patuloy mo silang gamitin sa iyong ubasan, Panginoon, sapagkat, Panginoon, Lord, tinawag niyo po sila at sila, Panginoon, ay sumunod sa iyo. Kaya, Lord, pagpalain niyo po sing lahat, Panginoon, Lord. At ganun din po ang lahat ng aming mga kapatiran dito, O Diyos Ama, na wala pa. Hipuin niyo po sila, Panginoon, ipaalala mo po sa kanila. Ang araw na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon Diyos Ama. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga pastor na muli niyo pong iningatan sila sa buong isang linggo na gawain nila, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng pag-iingat hanggang sa pag-uwi nila, Panginoon, kagabi. Salamat, Lord, ang mensahe ng buhay, Panginoon, na magdadala ang aming Pastor Arcangel. Lord, langisan mo po ang kanyang bibig nang sa ganoon, O Diyos, maihayag niya, Lord, ang iyong salita at aming ito, Panginoon, namnamin ang aming puso't isipan, Panginoon, Lord Ama. Lord, kung kami may pagkukulang, Lord, patawarin niyo po kami. Sinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon God. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! God is good! God is good! All the time! And come on, the praise of God, church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's lift up our highest praise today. Hallelujah! Patuloy tayo mawit sa ating Panginoon. Amen! We will declare Jesus' name in this church today. Hallelujah! Beat me
His name today. Hallelujah. Now we proclaim In Jesus' name, walls fall down. in Jesus' name, strongholds break in Jesus' name. Hallelujah. We are healed. We are healed in Jesus' name. There are miracles. Hallelujah. More than enough in the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is good. All the time. And we'll declare. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo mag-worship sa Panginoon. Amen. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Kanya kumawit sa ating Panginoon na buhay. Yes, Jesus. We will declare the victory in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. It shines with hope and grace with the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls. Cause we know our God is in control of the throne. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, cause we know our God is in control of the throne. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. And sabi ng Lord, leave behind what happened yesterday. Because today there's a new thing happening. Amen. Amen. Let's all declare that. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. Leave behind what happened Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday,
has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's continue to worship Him today. Hallelujah! Let's just stay in the presence of our Lord Jesus Christ right now. Let's just seek His presence today. Hallelujah! And be reminded of His greatest love, of His great love sa atin. So as we sing this song, let's remember kung ano yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo as a sign of His love sa sanlibutan. Hallelujah. And we give you thanks, Lord. We give you praise, Lord, for what you have done on the cross, Jesus. Lord, continue to worship you and lift your name on high, Jesus, because you are reliably true, Lord. We may find love here in this earth, pero walang katumbas yung pagmamahal mo, Panginoon. Walang sino man o walang anumang ang makakahigit, Panginoon. This world may disappoint us, may hurt us, may leave us. But in you, Jesus, there's peace. There's love. The mga bagay na ito, Panginoon, na hindi namin mahanap sa iba, kundi sa iyo lamang, O Diyos. So let's sing this worship sa ating Panginoon today. Hallelujah. Once was lost, couldn't find a way out until your love came down. God, you sent your Son to set me free, and you saved me. Yes, you saved me. Jesus, Redeemer, my Savior, my one and only hope. Your love unfailing, it's unchanging. You're reliably true, and all there is you. Without you, Lord, now where would I be? You're reliably true, and all there is you. Lord, I give my life, will it for your will. Once was lost, once was lost, couldn't find a way out until your love came down. God, you sent your Son to set me free, and you saved me. Yes, you saved me. Jesus, Redeemer, my Savior, the one and only hope. Your love unfailing, it's unchanging. Your life is true, and all there is you.
Lord, I give my life, will live for your will. Your light will be true, and all there is you. Without you, Lord, now and I believe your light will be true, and all there is you. Lord, I give my life, will live for your will. For you so loved the world, you gave your only Son, that those who believe may find their life in you. Now I'm found in you, Lord. For you so loved the world, you gave your only Son, that those who believe may find their life in you. Now I'm found in you. Oh, for you so loved the world, you gave your only Son, that those who believe may find their life in you. Now I'm found in you. Your light will be true, and all there is you. Without you, Lord, now where would I be? Your light will be true, and all there is you. Lord, I give my life, will live for your will. Your light will be true, and all there is you. Without you, Lord, now where would I be? Your light will be true, and all there is you. But I give my life, will live. Let's declare this grace to hallelujah. For you so loved the world, you gave your only Son, that those who believe may find their life in you. Now I'm found in you. Oh, for you so loved the world, you gave your only Son, that those who believe may find their life in you. Now I'm found in you. Your light be true, and all there is you. Without you, Lord, now where would I be? Your light be true, and all there is you. Lord, I give my life, will live for your will. Continue to worship you, Lord. Continue to lift your name on high, Jesus. And we want to thank you, Lord Jesus, for your love, for your mercy. And tunay, Panginoon, na hindi aksidente, Lord, na nandito kami ngayon, Lord God. We are here dahil tinawag mo kami, Panginoon. Pinili mo kami, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for this opportunity, Lord God, to worship you, Lord, freely in this country, oh God. We will never stop singing. We will never stop singing praise to you, Lord. Dahil kung tutusin, Lord, in all reality, kulang ang lahat ng salita.
Kulang lahat ng awitin, Panginoon, upang sambahin ka, O Diyos. And we declare your name in this place, Lord God. We declare your name. We declare your name in our families, Lord God. In this church, Lord. In our finances, in our schooling, in our work, Lord, we declare your name. And let your love be poured out in this place, O Lord. Be poured out in our lives, O God. Hallelujah, Lord. We give you thanks, we give you glory, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Mula noon, ngayon ang pakailanman, Panginoon, ikay patuloy na tapat, Lord God. You remain faithful. Sa kabila ng aming karuwihan, Panginoon, patuloy mo kaming niiyakap, O Diyos. We don't deserve all of these things, Lord, but because you're such a great God, Panginoon, patuloy mo siyang binibigay sa amin. We give you thanks, Lord God. We give you glory. We give you all the honor, Lord God. In Jesus' mighty name we say, Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's just shout in Jesus' name, Jesus! Hallelujah! And we'll continue to worship you, Lord, in spirit and in truth. In Jesus' name we say, Amen. Amen. Hallelujah. Panginoon. Amen po. Salamat sa Diyos sa umagang ito dahil siya ang ating naparangalan. Walang ibang pararangalan kundi ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po, dumako po tayo sa ating spiritual reading po na matatagpuan po sa Unang Corinthians 2, verse 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Ang ipinapangaral ni Pablo. Ang mga kapatid, ang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ang malawak na karunungan, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Hesukristo, na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Verse 5 po, upang ang iyong pananampalataya ay mas sandig na kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen po. Ngayon po, dumago po tayo sa ating building fund offering. Ito po ay atin ni Sister Annabel Maninding.
Ayan po, maraming salamat, Sister Annabel. Ngayon po, sa umagang ito, alam ko maraming pinagpala ang bawat isa sa atin. Ngayon, sino po ang pinagpala ng Diyos? Tinatawagan po dito sa ating harapan upang mag-testimony po. Sino po? Sige, akyat. Okay lang. Halika na, be. Sino po ba, mga kapatid? Ay, galing. Nagsasalamat po ako sa paggaling po sa sugat ko. Alam po. Amen. Salamat. Oh, sino pa po? Halika, be. Sister Jane. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Lagi po tayong madami linggo-linggo. Lalo po tayong pinadadami ng ating Panginoon. Kasi alam na po ng mga kapatiran na kapag hinanap mo, unahin mong unang hanapin ang Panginoon. Ano man yung kakailanganin mo sa maghapon, higit pa ay kanya nang idadagdag. 'Di ba? Sa ano po yan, Matthew 6:23. Matthew 6:33. Sabi po doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Ako naman po yung ipagpapasalamat ko kay Lord. Di po ba nung nakaraang linggo, nag-meeting tayo, na inabot tayo noon ng hanggang 1:45 p.m. Kasi, di ba yung napasarap yung aming usapan eh. Tapos, noon, meron akong kaibigan na magkikita kami sa Angono. Pwede ko naman yung sabihin na wag na kaming magkita. Babae po siya, si Ana Verdida. Pero kahit pagod na ako noon, pagod na, tapos syempre nagugutom na. Pero hindi ko po pinansin yung gutom. Kasi di ba kapag walang laman yung ating tiyan, yung Holy Spirit mas nararamdaman natin. Talagang tinuloy ko pa rin po na pumunta doon. Tapos, syempre matagal nang naghihintay yung friend ko doon sa SM. Parang mga 11:00 nandun na siya. Sabi niya, maghihintay lang ako dito, friend. Sabi niya. Sabi ko kasi nasa meeting pa po ako. Ang sure dyan, dadating ako. Pasensya ka na. Sabi niya, okay lang, maghihintay ako. Tapos pagdating ko doon, syempre na siya, dahil may pupuntahan pa daw siya. Hindi na kami nakapagkwentuhan ng matagal. Ang ginawa ko po, nung umupo na kami, talagang binubulong sa akin ni Lord na ibahagi ko na sa kanya na ibahagi mo ang good news sa kanya. At yun nga po ang ginawa ko na madaming nakakarinig. Talagang binabahagi ko po, sinishare ko sa kanya yung good news, di po ba? Ang sinishare ko po sa kanya yung John 14:6, di po ba? At saka yung John 1:12. I-check nyo po sa inyong mga Bible. Makikita po natin kung gaano yan kaganda. Tapos hanggang sa tinanong ko siya, sabi ko, gusto mo bang tumanggap? Sabi niya, oo. Pinatanggap ko siya, nag-pray po kami kahit maraming tao sa paligid. Pinag-pray ko po siya, sumunod po siya. At ang ipinagpapasalamat ko doon, tumanggap po siya. Nung hapon na yun, pagkatapos ng meeting, na gutom-gutom pa. Pero ba, talaga naman yung Holy Spirit, lalong gumagawa sa atin kapag yung ating katawang lupa ay nandun sa parang fasting, nasa fasting moment ako nung time na yon. Kaya nagpupuri po ako kay Lord kasi yun bang yung pagkakataon na hindi mo iintindihin na may nagtitinginan. Hindi po ba, hindi mo intin. Pero kung busog ka, syempre may iisipin mo, uy, nakakahiya, may pinagtitinginan kami. Pero kapag Holy Spirit po yung nagigibabaw sa atin, hindi po natin iintindihan. Parang wala tayong nakikitang tao. Parang yung binabahaginan lang natin ng Word of God. Di po ba? Kapag bawat isa po sa atin ay kakayanin pong gawin yan. Basta lagi lang po tayong humingi ng kakayanan sa ating Panginoon. Di po ba? Laging hingin natin yung gabay ng ating Panginoong Hesukristo at ituturo niya kung ano yung dapat nating gawin. Kaya ayan po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nung nakaraang linggo meron pong na-born again. At hindi lang po yun. Kiniklaim
kiniklaim ko kay Lord na araw-araw, meron po yan. Kasi hindi man paghayo yung ating layunin. May lakad lang tayo, may bibilhin lang, o may biyahe. May pagkakataon na makapagbahagi po tayo ng Word of God. At yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung maging lifestyle na po natin, yung pag-share ng Word of God. Alam ko, bawat isa sa atin, pag dinesire natin sa Panginoon, kaya po natin yung gawin. Kaya yun lang po, ibinabalik ko po ang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Akyat, anak. Akyat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po di niya po pinabayaan ng nakaraan na gabi. Dahil pumunti ka na ako masagisaan ng tricycle. Wala po sa akin nangyaring masama. Ayun lang po. Amen. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa iyo, anak. Ayan po, sino po ang may nais? Wala na po ba? Ngayon po, may welcome po tayong ating visitor. Ayan po ay, pamangkin niyo po ba, Sister Iya? Anong pangalan po? Si kapatid na Arthur at tayo po. Jasmine. Tsaka mayroon pa po sa likuran. Jansen. Ayan. Welcome po. Welcome po kayo dito sa ating church every Sunday. Hindi po kayo nagkamali ng yung pinuntahan dahil pagpapalain po tayong lahat dito ng Panginoong Diyos. Ayan po. Wala na po ba? Ayan, salamat po. Ayun po, ako'y nagpapasalamat din sa buhay, sa pag-iingat sa aming pamilya. Ang asawa ko po ay Balanga, Bataan, Pampanga, ganun po siya, Pampanga, tapos Bataan. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon at kahit di namin siya kasama, alam ko, ang Diyos ang nag-iingat sa amin. Siya ang kasama namin araw-gabi. Ayan po, at salamat din sa buhay ng mga anak ko, sa pagpapala sa kanila, sa mga blessing. Salamat sa blessing sa school na natatanggap ng mga anak ko. Salamat dahil ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa kanila. Yan po, salamat. Kung wala na po, tayo po ay dumako na sa ating mensahe ng buhay. Ito po ay dadalhin ng ating kapatid na pastor, Arkanghel. Yan po. Magandang umaga po sa inyo. Pakisabi niya sa inyong katabi na pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Ano ba ang naranasan ng mga kapatid na nag-akay ng mga kaluluwa? May blessing ba na dumating sa inyo? Dahil kayo ginamit ng Panginoon? Kaya patuloy tayong magsumikpag. Ang tatalakayin natin ngayon sa ating pamagat ay pag-ibig ng Diyos, ating sandigan. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Ito yung pag-ibig ng Diyos. Tayo ay ginagamit sa mga nawawala. Di ba? Dahil kasi tayo, naranasan nating inibig tayo ng Diyos dahil tayo ay nawawala. Di ba? Naglulumablob tayo sa kasalanan. Ako, nung dati, naglulumablob sa kasalanan dahil kasi hindi ko alam. Wala akong alam. Ang lahat sa atin ay walang alam. So minsan, sabi nga hindi pa ako nag-aaral. Paano? Ano ibabahagi ko? Anong isi-share ko para makaakay ako ng kaluluwa? Yung mga kapatid ko na kung saan-saan nagpupunta, hindi man lang nagsisimba. Pagdating ng linggo, sinasabi nila Kristiyano sila, yung pala nando doon sa sabungan. Si Kristo pala ay nando doon. Nasa sugalan, nasa inuman. So, sabi, anong alam ko para i-share ko yung salita ng Diyos?
Wala akong alam. Hindi ako nakapagbabasa ng salita ng Diyos. So wala akong karunungan. Paano ako makakabahagi? Once na tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap natin sa ating puso, tumalikod tayo sa kasalanan. Di ba? Nung pagtalikod natin sa kasalanan, yun ang ating babagi kung paano natin nakilala ang Panginoon. Hindi kailangan na marami kang naintindihan. Kung di, ginagamit ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ginagamit ka ng Panginoon. Huwag kang tumagal. Kaya tinatanong ko nga, no, anong naramdaman ng mga kapatid na nag-akay ng mga kaluluwa para magsimba sa panambahan? Huwag tayong mahihiya dahil kasi yung hiya, isa yun sa pagkatakot. Hindi tayo pagpapalain ng pagtakot tayo. Ano ang ating magiging sandigan? Ang sandigan natin yung ating Panginoong Hesukristo. So, tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, Panginoon ng Panginoon, patuloy kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Bagamat kami ay mahihina, wala kaming kaalaman, ngunit kami malakas dahil kami nakasandig sa iyo, Panginoon. Aming kinikilala ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Dalangin namin ang iyong ang kaalaman namin ay masandig sa iyo. Loobin mo, Diyos, na gamitin kami. At loobin mo, Diyos, ang iyong mga salita, ang siyang marinig ng bawat isa. Huwag mo pong gamitin kung ano ang itsura namin, kundi ang iyong mga salita, ang siyang makita namin upang kami maging matibay, maging malakas, at gamitin namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos namin sa Uwi na. Kaya lang meron tayong problema. Anong problema number 1? Ano sabi? Ayun daw. Yung di ba, yung pagka marami kang nalalaman, marami akong training. Anong simula? Marunong ka mag-welding, marunong ka mag-electrician. Halos lahat alam natin. Ano? Pero ito'y pinagmamalaki para maka-earn ng mga bagay. Pero tayo nga, katulad ng ibinahagi ko sa atin, kung tayo'y nananatili sa ating sarili, pinagmamalaki natin, ligtas na ako, nakilala ko na si Kristo. Pero ano sabi ng Panginoon? Humayo kayo! Ipangaral nyo yung salita ng Diyos. So kung hindi natin ipangangaral, hindi tayo nakakasunod. Mahina pa tayo. Alam natin na iniibig natin yung ating mga pamilya. Iniibig natin yung ating kapwa. Iniibig natin yung ating kapatid. Pero hinahayaan natin sila na nasa kapahamakan. So, nagpapasalamat nga ako Biro mo nung dumating dito, sabi ko ba, mukhang masunurin ang aking mga kapatid. Maaga na. Maaga na silang pumupunta rito. Medyo eksakto. 9:00. Pero dapat pala, magalak tayo, proud tayo. Ang kakatagpuin ko sa church, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, makapangyarihan sa lahat. Kaya maaga pa lang, pupunta na ako doon. 8:45, 8:30, nandoon na ako dahil sabik ako. Kayo ba, di ba? Pag darating dito ang presidente, di ba nakikipag-unahan tayo? Baka mamaya hindi ko makakita ang presidente, hindi ko man lang makamayan. Pero tayo pag araw ng linggo, yung makapangyarihan sa lahat ang ating kakatagpuin. Kaya mga kapatid, isipin natin yan. At magdadala tayo ng kaluluwa dahil mahal natin sila. Kaya nagpapasalamat ako, kaya tinatanong ko, ano ang blessing na ipinagkaloob sa ating mga kapatid na nag-akay ng kaluluwa? Dahil papupurihan kayo ng
Panginoon sa langit. Itong anak ko na to masunurin. Bibigyan ko to ng pagpapala. Kaya salamat na lang doon sa mga naakay. Muling mag-aakay yan. Time is 10. Pangako ba o hindi? Pipilitin. Ganito mga kapatid na sikreto dyan, Sikreto para tayo'y isulat natin sa papel kung sino-sino yung nais natin dalhin sa Panginoon. Then, ipag-pray natin yon. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin dahil kasi ako'y mahina. Admitin natin na tayo'y mahina. Pero kung ako'y nasa iyo, malakas ako. Kaya, magtatagumpay ka dahil kasi ipinanalangin mo yan sa Panginoon. Sabi nga nung iba, to see is to believe. Pero kung lagi nating ipinangangalandakan na ang Panginoon ang siyang kikilos sa kanila, siya ang magpapatubo ng salita, hindi natin kayang patubuin yon. Ang Panginoon ang siyang magpapatubo. Number 2 problem. Sino ba nagpapahalaga sa antas ng katayuan ng buhay? Di ba? Minsan yung mga mayayabang na Pagka marami akong sasakyan, may mga bahay ako, marami akong pera, yung antas ng kanyang pamumuhay, minsan nakikita ng mga tao yon, dito ako tatabi. Maambunan man lang ako Talagang, yung antas ng pamumuhay, minsan yung mga tao na lubusan, nakakamit ng mga katayuan sa buhay, ay talagang kung tumindig yan, at saka kung ang bihis niyan hindi ako yun yung bihis niyan talaga namang nagmamalaki sa kanyang pamumuhay. Hindi ka pwedeng pumarada sa harap ng kanilang pintuan. Merong magsisita sa'yo, wag dyan. Pero ang Panginoon walang discrimination. Hindi siya nagtatangi. Maski na ikaw ang pinakapulubi sa balat ng lupa, o ikaw ay gusgusin, mahal ka ng Diyos. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Katulad sa atin, biro mo naligaw tayo, pero patuloy tayo hinahanap ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, bagamat naliligaw ng landas, pilit na tayo binabalik ng Panginoon. Okay. Salamat sa Panginoon. Tapos na? Di pa. Meron pa tayong prinsipyo. Ano ang prinsipyo? Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, ang mensahe ng krus. Sabi, basahin natin. Parang hindi natin, naintindihan nyo ba? Ulitin natin. So, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ni Kristo yan, di ba? Hindi ako napunta rito para ako ipapurihan. Hindi ako nagpunta rito para ako i-greetings. Nagpunta ako rito para sa Panginoong Hesukristo. Hindi kung saan man. Kaya salamat doon sa mga naakay na pilit na paano ko makikilala ng gusto si Kristo. Sabi nga, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sinumang kilalanin malibang kay Jesucristong ipinako sa krus. Alam niyo po ba yung nagsasalita nito? Si Apostol Pablo. Si Pablo, napakataas ng aral. Halos siguro ang inaral niya parang senador o talaga namang napakataas. Anong iniisip niya? Ako'y makapangyarihan. Yung mga Kristiyano, pinapapatay niya. Bakit? Kasi siya ay may kapangyarihan. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, nalugmok siya, nawalan siya ng paningin.
salamat kay Ananias, ano? Salamat kay Ananias na ginamit ng Panginoon upang ibalik yung kanyang paningin. Kaya nga sinasabi, bagamat ako'y napariyan, hindi ko sinasabing ako'y magaling. Nagpunta ako riyan upang ipakilala sa inyo na ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus at tinubos ang lahat ng ating kasalanan. Maliban sa kalit-liitang kasalanan, tinubos na yun. Kaya yung tinubos ng kasalanan ng Panginoon, yung iba nagpapapako pa ulit sa krus. Pero pamumusong sa Espiritu yun. Pamumusong sa ating Panginoon. Kaya ba nilang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan? Itong Panginoon, hindi. Siya ang Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagkahari, yung pagka-Panginoon, hinubad niya yun. Naging parang siya tao. Para matibos ang bawat isa sa atin. Kaya si Kristo ay nasa ating puso. Pumasok sa ating puso. Kaya kung wala kang puso ni Kristo, hindi mo kayang abutin yung pinakaaba sa mundo. Maski na anong amoy niyan, maski na napakalansa niyan, kaya mo yung ibigin. Dahil kasi, ikaw man ay inibig ng Panginoon. Parang ikaw ay isang basura na lamang. Dahil kasi, yung basura, patapon yan. Tayo ay tatapon tayo. Saan tayo itatapon? Sa impyerno. Pero, bagamat nandoon na tayo sa bunganga ng impyerno, patuloy tayong inibig ng Panginoon. Iniligtas tayo. Kaya nagpapasalamat nga ako doon sa mga bata, pero mo, nagte-testimony. Pinagalingan sugat. Yung isa ay iniligtas ng Panginoon. Anong purpose ng Panginoon doon? Kasi habang lumalaki ang gagamitin niya ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you have a purpose. Huwag masayang ang kaluluwa, Sumunod na talata na sinasabi, ang sabi, basa. Okay. Sa aking pananalita, okay. So pag nangangaral tayo, hindi tayo ang nagsasalita nun. Ang Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Minsan kasi, sasabihin niyan, ako'y may Kristo na. Sino ba ang tinatanggap ng isang tao? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, wag natin kakalimutan, yung tatlong persona na yan na nasa atin. Minsan pag sinabi, tinanggap ko na si Kristo Kristiyano na ako. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak, di ba? So pagkatapos niya, isinugo yung bugtong na anak niya, nung mamatay ang ating Panginoong Jesus, na tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan, so namatay siya. Di ba? So kaya ang bawat isa sa atin, patay na sa kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, patay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo lalakad na muli sa kasalanan. Ang iniwan sa atin ng Panginoon ay yung Holy Spirit. Yung Espiritu na siyang patuloy nating kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, tayo raw ay mahihina. Sabing ganon. Mahihina tayo. Sabi nga, meron daw nagbibigay ng mensahe, Yung nagbibigay ng mensahe, noon si Pablo, meron daw isang bata na nakaupo doon sa bintana.
si Eunico. So, habang siya nakaupo doon, nangangaral si Pablo. So, ang ginagawa niya, hindi niya iniintindi. Ang nangyari, natulog siya. Pagkatapos niyang natulog, nahulog siya sa third floor. Pagbagsak sa baba, patay. Titingnan ko nga kung sino yung natutulog. Wala naman third floor, no? Natutulog kasi siguro nagandahan sa mensahe. Natulog. So, nung matulog, pagbagsak, patay. Pero anong ginawa ng Espiritu ng Panginoon kay Pablo? Pinuntahan niya doon sa baba, patay na no? Dinapaan niya yun. Hiningi niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Minsan tayo mahina, no? Puyat. Mahina tayo. Natutulog tayo. Pero, Lord, salamat. At binibigyan mo ako ng kalakasan. Binibigyan mo ako ng patnubay. Salamat. Dahil kasi ang Panginoon, sadyang makapangyarihan. Kaya, nung siya'y muling nabuhay, ayaw niya nang matulog. Lagi na siyang gising sa mensahe. Sabing ganun nga, no? Kaya, bagamat minsan tayo'y mahina sa salita ng Panginoon. Minsan sinasabi, kaya lang naman minsan nagsasalita yan dahil kasi kabisado nila yung sinasabi, no? Pero ang sinasabi nga dito sa 2 Corinthians 10:10, ang sinasabi, upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dakong naroroon ng lupain ninyo at huwag kaming magpuri hanggang ng iba tungkol sa mga bagay na nakakamangha na sa amin. Alam niyo yung sinasabi dito, no? Bagamat sila'y mahihina, pero ang nagpapalakas sa kanila, yung Panginoon. Tayo, mahihina tayo. Minsan nakakahiya. Pag punta ka doon, nakakahiya. Pero kung dala-dala mo ang Panginoong Jesucristo, pwede mo yan ipatotoo. Katulad ng mga bata, ikaw na, magpatotoo ka na. Dahil kasi, pagka tinanggap mo ang Panginoon, may kumpiyansa ka lang. Dahil ang Panginoon ang nasa sa iyo. Ang kumikilo sa atin, hindi yung ating sarili. Yung Espiritong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya, huwag tayong mahihiya. Yun lamang, pagka kinumbida tayo sa kasalan o kung saan mang huwag tayong uupo doon sa pinakamarangal. Doon tayo sa pinakaaba. Dahil kasi, kung doon ka umupo sa pinakaaba, yung nagkumbida sa'yo, kapatid, huwag ka dyan. Dito ka, sa presidential table ka. Di ba mapapapurihan ka? Hindi yung, antimano, pupunta ka ron. Dito ako, karapat dapat ako dito. Maganda ang suot ko, katulad ni Pastor Joey. Maganda ang suot ko. Dito ako. Ayun pala nasabihin sa'yo, kapatid, may mga mauupo dyan. Di ba mapapahiya ka? Hindi katulad nung nandoon ka muna sa pinakaaba. Talagang halos hindi ka magpakilala. Pero pag nagkita sa'yo ng umbida sa'yo, si Pastor, dito po kayo. Di ba napaparangalan ang Panginoon sa atin? Hindi yung tayo'y nagmamataas. Magpakahina tayo. Huwag nating angkinin tayo'y matatalino. Sapagkat si Pablo, nung magsalita siya rito, hindi niya sinabing matalino ako. Ang sinabi niya doon, pinakaaba lang siya. So, next. Sabi nga, upang ang inyong pananampalataya ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos
at hindi sa karunungan ng tao. Ano-ano ba yung mga karunungan ng tao na yan? Yan ay engineer. Yan ay abogado. Yan ay talagang kung ano-anong napakahusay magsalita ng English niyan. Halos yung English niya talagang may mga punto na. Hindi namin maintindihan. Napakatataas niyan. Pero kung yun ang lagi nating isinasa puso, mas makapangyarihan ang Diyos ko dyan. Mas marunong ang Diyos ko dyan. At pinagkaloob sa akin yun. Sabihin mo sa sarili mo, pinagkaloob ng Diyos yan, ang kapangyarihan yan. Hindi yan yung kapangyarihan ng Diyos ang lagi nating itatanyag. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, ito lamang ay pinagkakaloob sa bawat tao. O binigyan ka pa ng kapangyarihan ng Diyos na ikaw yumaman? Sa sarili mo ba yun? Di ba hindi mo kayang yumaman sa sarili mo? Maliban lang kung ikaw ay kontraktor. Iba yung Diyos nun. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, pagkakaloob doon sa mga taong karapat dapat. Minsan sasabihin mo, wala ako nun. Lord, wala ako nito. Pero ayon sa iyong karunungan at sa pananampalataya ko sa iyo, ipagkakaloob mo sa akin yan. Kaya yung kapangyarihan na yun, pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Yung pananampalataya na dapat nating makamit, makakamit natin yan. Kung yung iba sa atin, maliit ang pananampalataya, lakihan natin. Sapagkat hindi yan binabayaran. Walang bayad yon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, walang bayad yon. Maski na anong laki ng iyong pinagkakaloob sa Panginoon. Pero kung wala ka namang pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon, sorry kapatid. Sapagkat ang kinakamit mo yung karunungan lang ng tao, hindi ito mula sa Diyos. Kaya patuloy tayong magkumbida, patuloy tayong mag-akay ng mga kaluluwa sapagkat mahal natin sila. Huwag natin ngayaan, maski na makasalubong nyo, halika na. Huwag ka na malikot, halika na. Sino ba yung inaakay? Di ba yung ayaw? Yung pinipilit? So pag gusto yan, pipilitin mo pa ba yan? May kusa na yun, di ba? So yung pinipilit, yung ayaw. Kaya patuloy nating papurihan ng Diyos kung itong mga kapatid na to, mahal ka ng Diyos, halika na, sumama ka na. Natutuwa nga ako, no? Ang pagpapala ng Panginoon, minsan kulang yung upuan. Pero God will provide. Dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Patuloy na binibigyan tayo ng karunungan, patuloy tayong iniingatan, saan man tayong dako magpunta, kasama natin ang Diyos. Patuloy kami nagpapasalamat sa Diyos dahil kasama natin ang Diyos. Papuri sa Diyos. Pangako? Ano ba yung pagtatalo-talo o argumento? Pinipilit ng ating kapatid, wag tayong pumunta dyan. Hindi tayo makakaakay ng kaluluwa dyan. Hindi tayo magtatagumpay dyan. Hindi tayo dapat magbigay ng pondo dyan. Masasayang lang yung ating pondo. Di ba? Minsan meron tayong iniisip na kailangan tayo mag-evangelism sa ibang lugar. Minsan sasabihin, huwag tayong pumunta doon. Wala tayong budget. Bakit tayo laging walang budget? Kasi kaya tayo laging walang budget. Bato-bato sa langit. Ang tamaan. Huwag umilag. Maging tama. Kasi mga kapatid, magtapat tayo sa Panginoon sa pagbibigay.
upang lahat ng gawain ng Panginoon ay masuportahan natin. At patuloy nating sabihin sa Panginoon, yung ipinagkaloob namin, yan ay tinatangkilik na nagmumula sa iyo. Hindi yan sa amin galing, sa iyo yang galing. Kaya yung mga gawain para sa iyo, susuportahan namin. Alam nyo nung dati yung mga kapatid, nung unang panahon, pinagbebenta nila lahat yung ari-arian nila. Pinagbebenta nila. So wala silang ari-arian. Saan nila ginawa? Dinala nila yung ari-arian nila sa panambahan. So ngayon, walang mahirap sa kanila, walang mayaman. So kung ano lang yung pangangailangan ng mga kapatid, yun lamang ibinibigay nila. Dahil kasi yung puso nila ay nasa Panginoon na. Pinagkaloob nila sa Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay kukunin mo, go! Kung kami, Panginoon, ay yung payayamanin, go! Mas marapat sa amin yun. Pero meron kaming bahagi para sa kalwalatian ng iyong pangalan, ay yun ang aming gagawin. Kaya wag tayong maging boksingero ba? Ano ba yung boksingero? Lagi nakatikom ang kamay. Hindi karatista. Lagi tayo magbigay para sa Panginoon sapagkat yung gawain na yan, para sa Panginoon, hindi yan para sa atin. So minsan nga nagugulat, hindi ko nga alam paano nangyari yung sa akin, pastor. Nagkaroon ako ng karamdaman, dinala ako sa doktor, dinala ako sa ospital. Wala akong panggastos. Aba, pagdating doon merong isang kapatid, anong problema mo? Kasi kailangan itong tignan Yung pala yung kausap niya, yung direktor ng ospital. Isipin niyo, pinagkalumpumpunan pa para lang maasistihan. Walang pera. Yung isang kapatid na nasa sulit, Pastor, mamamatay na po ako. Ha? Mamamatay ka na? Bakit? Nasaan ang Diyos? I-claim mo na sa pamamagitan ng panalangin ay may kapangyarihan ka. Pero mo, stage 3 to 4. Nandun doon sa PGH, nakapila. Samantalang yung may cancer na stage 2, halos dying. Samantalang siya, nagpupuri pa sa Panginoon. Kaya, huwag natin i-claim yung kapangyarihan ng Panginoon ay wala sa atin, kundi ito kung saan daw tayo mahina, malakas tayo dahil kasi meron tayong Diyos. Amen. Kaya salamat sa ang pangako ng Panginoon. Ito, tamasahin natin. Ready? Sabay-sabay. Amen. So yung karunungan ng tao, may limit. May limit. Samantalang yung karunungan ng Diyos, without limit. Without limit. Kaya yung ating pananampalataya ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos upang ang karunungan ay wag masalig sa atin, kundi ang karunungan lagi ng Panginoon. Kaya magtumibay tayo sa salita ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santong Banal. Amen. Ayan, salamat po, Pastor, sa mabiyayang mensahe. Tunay na sa Panginoon tayo magsumiksik at hindi sa tao, sapagkat sa tao wala tayong biyayang matatamo. Sa Panginoon, nandyan ang lahat ng blessing na ipagkakaloob sa atin. Ngayon po, dumako po tayo sa tithes and offering. Ito po ang sinasabi sa Kawikaan 3:9-19. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa inyong pinakamainam na ani sa iyong ring handugan, sa ganon kamalig na mo ay laging aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Ayan po. Tinatawagan ko po ngayon po ay Heart Month. Tinatawagan ko po ang couple na si ang ating kapatid na Antonio. Mr. and Mrs. Antonio, para po sa paglikom ng ating ikapo.
Patuloy, O Diyos, ang aming pasasalamat sa iyong kalinis-nisang puso. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaloob mo sa bawat isa. Panginoon, dinadalhin po namin ng lahat po nagbigay na mula sa puso nila para sa iyong ubasan. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isang nagkaloob sa iyong ubasan upang magamit, Panginoon, sa kalalawak na iglesyang ito. At patuloy, Panginoon, hugusin mo ang kanilang mga puso, isipan ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga upang maibalik sa kanila ang mga pagpapalang nilalaan mo sa iglesyang ito. Ibuhos mo, Panginoon, na masaganang pagpapala hanggang ito'y maging baha ng pagpapala mo sa bawat pamilya o sa bawat isa na narito, Ama. Patuloy, O Diyos, nagpapasalamat kami sa bawat araw at gabi na kami iyong pinasisiglang, pinalalakas at pinatatatag ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Lord, salamat po sa mga anak na narito mo at patuloy mong silang pagkalooban ng mayaman pag-ibig, ng pagkalinga, ng pagmamahal na kung saan ibuhos mo po sa bawat pamilya ang pusong mapagbigay. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side.
ay manalangin. O Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Dinala mo kami sa iyong puso upang ang aming paghahandog ng aming awitan maging Panginoon sa mensahe na aming napakinggan. Patuloy na mga Diyos, gamitin mo ang iyong salita sa kauunlad ikalalago ng aming pagtitiwala at paniniwala sa iyo upang kami makasunod sa iyong kalooban, upang lahat ng aming pagsunod, Panginoon, ay nasa plano mo, O Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng uri ng pasasalamat at papupuri, Panginoon, upang sa lahat ng panahon ng aming buhay, Ikaw ang Diyos ang manatili na bibigay sa amin na kakayahan na may pahayag ka sa marami ng aming magiging bunga, Panginoon. Ang salitang banal na Espiritu na sumasa amin lahat, na siya nabibigay sa amin ng karunungan at talino upang ibahagi ka sa marami. O Panginoon, gamitin mo nga po ang iyong salita na nabibigay sigla sa bawat pamilya, sa bawat isa, na nabibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng buhay. Nawa, Panginoon, ito yung aming maging rema sa puso ng bawat isa, na ikaw ang nananatiling nagtatagumpay sa bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Mula sa Galatia 6, talatang 15, na ganito po ang sinasabi. Dadapat malayo man sa akin ang magmamapuri maliban sa krus ng Panginoon. Sa sanlibutan ay nangako sa krus na ganang akin ay sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nagsisilakad ayon sa alintuntuning ito hanggang kapayapaan at kaawaan ay sumainyo ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritong Banal, humayo kayo na may pagpapala. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. Raised me. To God be the glory for the things He has done. Bago po tayo muwi, makinig po muna tayo ng ating mga church announcements. After service ay magkakaroon po tayo ng confirmation class. At para sa mga kabataan, meron po tayong meeting din for our upcoming Faith Fuel Fellowship for the month of March. So darating din po na February 20, sa darating na February 22, magkakaroon din po tayo ng fellowship, joint fellowship as we celebrate our Mother's Church anniversary sa Palmera. At sa February 13 po, ay magkakaroon po tayo ng Windwatch Taytay. So para po sa bawat isa, pinapalalahanan po na dumalo sa ating Windwatch sa Taytay or Palmera Grace of God Church. That's on February 13, 6:30 p.m. And here's our projects for the year 2026. So magkakaroon pa tayo ng aircon repair and church ceiling and then upgrade for our tech booth.
So, per family po ay magkakaroon tayo ng 400 pesos na contribution once every other 2 months. At narito po ang ating mga programs for this year. Sa darating po na February 14 para po sa mga kabataan, magkakaroon po tayo ng R12 LoveCon 2026. At ito po ay gaganapin sa Palmera Grace of God Church para po sa mga kabataan na nais dumalo, makipag-ugnayan na lang po at magpalista sa amin. At sa darating mo na February 22, 2026, tayo po ay dadalo sa Palmera Grace of God Church as we celebrate their anniversary. At muli, sa March 29 po, magkakaroon po tayo ng Faithful Fellowship dito po sa ating church. At ang mga mag-celebrate naman po kanilang ngayong second week ng February 8, si Alex Daniel Barameda at sa February 11, si Eunice Sofia Antonio. Tinatawagan po si Pastor Joey upang ipag-pray si Alex and si Eunice. Si Dan. So tinatawagan po si Dan and si Eunice. Wala namang deadline eh. Happy birthday sa inyong dalawa. Tayo tumayo, ating taas ating mga kanang kamay sa magdidiwa ng kanang kalawan. Ibuhos natin ang ating magpagpapala sa dalawang magdidiwa ng karawan nila. O Panginoon Diyos Ama, pinupuli ka namin sa mga lingkod mo nito. Na ngayon, Panginoon, nagdidiwa ng kanang karawan. I-bless mga po, Panginoon, ang kanilang mga buhay paglilingkod at gamitin sa kailalalago ng iglesyang ito. Patuloy, Diyos, i-bless mo po ang kanilang paglilingkod. I-bless mo rin, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang buong sambahayan upang mag-gabi din sila sa iglesyang ito. Lord, kayo po nakakita ng puso, ng isipan ng mga batang ito at patuloy, Diyos, pagpalain mo po ang kanilang mga kaarawan. Higit sa lahat, Panginoon, yung regalo mo na ibibigay mo sa kanilang dalawa. Alam ko, Panginoon, ito'y nakahanda na para sa iyo. Lord, salamat po muli. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen and amen. Ang mga magsisiganap naman po sa susunod na linggo, February 15, 2026, ang ating po speaker, ating Pastor Joey Flores, at ating po tagapanguna ay Sister Josefa Lorenzo. At para po sa darating na February 22, muli pinapalalahanan po ang bawat isa ng ating pong pananambahan ay gaganapin sa Palmera Grace of God Church. Any further announcements will be announced sa ating pong group chat. At muli, huwag po natin kalilimutan na dumalaw sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online life group. Every Thursday, ang ating midweek life group, 3 p.m. dito po sa ating church. Saturday, ang life group ng mga kabataan. And Sunday, syempre, ang ating Sunday worship service every 9 a.m. Ang ating pong color coding for today is black and white to be collected by Micah and Kobe. Yun lang po, God bless sa ating lahat and happy Sunday!